Patricia Providel M. Estrella. Maraming salamat. Salamat po, ating DCM. Magandang umaga po sa ating lahat. God is good. And all the time. Amen. Isang mapagpalading Pasko ng pagkabuhay na magmuli. Happy Resurrection Sunday at happy 46th anniversary. Ayan. Mula po sa inyo, mga dito, palakpakan natin ang Panginoon. Bagamat bata pa kayo, 46 pa lang eh, no? Bata-bata pa, ay natutuwa ako sapagkat napakarami yung misyon. At iyon ang importante sa isang iglesia, no? Kahit bata pa, mayroon na, bumahayo na, at nag-misyon sa malayong lugar. No, salamat po. At alam ko po na marami pa kayong itatanim na mga daughter churches ng Villa Lunita United Methodist Church. At batid ko rin po na dumaan kayo sa isang mahigpit na pagsubok. Subalit purihin ng Panginoon sapagkat kayo ay nanatiling matatag. Amen? Palakpakan na po natin ang ating Panginoon. At ang inyong pong tema, napakahalaga sapagkat pinagtitibay nyo ang inyong pagkakaisa. Ito po ang tema ng ating 2025 annual conferences. One with Christ, one with each other, one in ministry. Kaisa kay Kristo, kaisa ng isa't isa, kaisa sa ministeryo. So madali po tayo manalangin. Patuloy po kayong mausap aming Panginoon sa inyong mga anak at lingkod na naririto ngayon. Sa aming sama-samang pagbubulay-bulay ng iyong banal na salita, ang iyong banal na Espiritu nawa, ang patuloy na magpakahayag sa aming kalagitnaan. O makatagpo kami, panibagong kalakasan, inspirasyon, gabayan, karunungan, sa aming patuloy na pagsunod at paglilingkod sa iyo. Sa mga pangyari ng pangalan ni Jesus. Amen. Ang Panginoon ay nabuhay na muli. Hallelujah! Ang Panginoon ay nagtagumpay mula sa kamatayan. Hallelujah! Naganap na ng ating Panginoon ang ganap na pagtubos sa ating kasalanan at sa kasalanan ng buong sanglibutan. Hallelujah! Nagsutuwa kay Pastor Bernard, amen ka, malakas talaga. At ang Panginoon sa pamagitan ng Banal na Espiritu ay kasama natin sa lahat ng sandali at magpakailanman. Hallelujah! Amen! Amen! Kaya ngayon po na Resurrection Sunday, ating din sineselebrate ang inyong anibersaryo. At ito po ay pagdiriwang ng pagtatagumpay hindi lamang ng ating Panginoon, kundi ng Villa Lunita United Methodist Church na buhay ang presensya ng Diyos. Amen? Kaya ako'y tuwa kapag ang isang iglesia ay mayroong pinakabata, may mga bata no, na kumaawit, may mga kabataan, may kabataan may sapat na gulang, parang mas marami yata yung NY at bagay nito, no? At mga kababaihan at kalalakihan, kahit kasi mula sa pinakabata at pinakamatanda ay aktibo sa loob ng simbahan. Iyan po ay kapangayagan ng Villa Lunita ay vibrant congregation. Praise God. Ayan. Kaya bago po natin ipagdiwang yung resurrection, ay ang ating Panginoon Kristo ay nananalangin nandun sa John 17. Kasi yung resurrection account ay nasa John 20, no? Pero yung sa 17, ito yung panalangin ng ating Panginoon Kristo. Imagine ninyo, noong pa lang nandito ang ating Panginoon, ito na ang ipinapanalangin niya. Sabi ng Ama, maging isa nawa silang lahat, kung paano ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo. Ngayon din naman, maging isa nawa sila sa atin upang ang sanglibutan ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. Easter is not just about what Jesus did, defeating death, being victorious over death. It is also about why He did it. Bakit siya nagtagumpay? Sapagkat nais niya na tayo ay magkasundo sa ating Diyos sa bawat isa at
tayo ay magkaisa sa pagganap ng kanyang misyon. So, inilayo niya kung bakit siya ay nagtagumpay. So, una, the resurrection unites us with God. Sa pagkabuhay na muli ng ating Panginoon, tayo ay pinagkaisa at inaring ganap sa ating Panginoon Diyos. Kung paano ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo. Iyon ang panalangin niya para sa mga susunod sa mga alagad. Sa mga makikinig doon sa pangalan ng mga alagad na sila ay maging isa ng ating Panginoon Jesucristo kung paano ang ating Panginoon Jesucristo at ang Ama ay isa. Jesus rose so we could be reconciled with the Father, and the same power that raised Christ from the dead now dwells in us. Ang ating Panginoon Jesucristo na buhay mula sa kamatayan, mula sa sumpa ng kasalanan, at ito rin kapangyarihan na bumuhay sa ating Panginoon ay nasa sa atin. Amen po ba? Nasa sa ito ba ang buhay ng Kristo? Unity with God is the foundation of all true peace, identity, and purpose. Kaya kung hindi tayo nakipag-isa sa ating Panginoon sa Kristo, mahihirapan po tayo talagang magkaisa at magkasundo-sundo. Mahihirapan tayo magkaroon ng kapayapaan at pagkakaulawaan. Lalo hindi tayo magmamahalan kung hindi sa ating Panginoong Jesucristo na siya nagbubuklod sa atin. And so on Easter, we don't just celebrate an event, we embrace a relationship. The risen Christ opens the door for us to walk in intimacy with God. No? Kaya na inurong, naalis yung bato doon sa libingan. Kung paano inaalis ng Panginoon ang mga bato na sa atin ay umaalipin. Unang-una na nga po ang kasalanan na kanyang binasa sa kanyang pag-aalay ng kanyang buhay para sa atin. Imagine ito, kung gaano kahirap ang dinala sa ating Panginoon. Alam ko po, yung Good Friday, maraming nag-ala-ala ng pitong hika. Pero marami din ang nanood ng Passion of the Christ. No? Ako po, pinanood ko yung The Chosen at napakaganda na makita mo yung dynamics ng relationships ng mga alagad at ng ating Panginoon at yung mga kumikilala sa Kanya. Napakahirap ng pinagdaanan ng Panginoon, sumalit siya ay nagtagumpay. At ngayon, siya na nasa sa atin ang nagbibigay din sa atin ng pagtatagumpay. So we are one with Christ. Second, the resurrection unites us with each other. Yung panalangin ng Panginoon na maging isa nawa sila. Napakahirap po na maging magkaisa ngayon sa panahon natin ngayon. Sapagkat napakarami ang nagiging dahilan ng ating pagkakawatak-watak. No? Salita lang. Maliit na salita lang, pwedeng palakihin ng kaaway upang tayo ay magkasira-sira. Diba? Upang sumama yung ating loob. Pero, ang ginawa po ng krus ay kanyang, yung namatay ang ating Panginoon Jesucristo, naalala niyo yung kortina doon sa kabalang-balan ng dako ng templo. Ano nangyari dito? Ito ay nahati. Na ang ibig sabihin yung malat niya, tayo makakapunta sa ating Ama. So wala ng pader sa pagitan natin at sa ating Ama, sa ating Panginoon. Dapat wala na rin tayong tinatayong pader sa pagitan ng bawat isa sa atin. Meron ka? Meron po ba? Meron ka tayong tinatayong pader. Minsan, marami tayong mga, alam nyo na, no? Medyo kakaiba ka sa akin, kaya parang medyo malayo tayo. Meron tayong mga iniiwasan mga tao. Meron tayong hindi gusto kung hindi natin kapareho. Normal lang naman yun, ano po. Pero sinasabi dito, the resurrection unites us with each other. Ang sabi po, doon sa Efeso, Kabanatang 2, Talatang 14, sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil ang mga Hudyo at mga Hentil ay kanyang pinag-isa. Sa pamagitan ng kanyang katawan, pinawi niya ang alitan na parang pader na naghihiwalay sa atin. Panahon pa lang ng ating Panginoon. No, meron ng mga hindi magandang pagsasamahan yung mga alagad, di ba? Nagpapagalingan sila. Sabi ni Pedro, ako ang tinawag na bato. At sabi ng Panginoon, sa akin itatayo ang iglesia. Siyempre sabi naman ni Juan, Aba,
Ako yata ang alagad na minamahal ng Panginoon. Hindi si Pedro, siya ang mahal. Sabi naman ni Judas, ako yata ang may hawak ng kabal. Nagpagalingan, siya may hawak ng kabal, siya treasurer eh. Sabi naman ng Felipe, alalahanin ninyo na magpapakain ng Panginoon ng napakaraming tao, ako ang tinanong niya. So, consultant pala si Felipe. So, ito yung mga, di ba? Ganito yung ginagawa ng mga lalaki at tatalo-talo. Kaya sinabi ng Panginoon, ang Panginoon ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang paglingkod. Huwag kayong tumulan sa mga hintil that they are lording it over. So, kaya, ito pala ang tinuturo doon sa, doon sa the Joseph, parang hinatera ng Panginoon at na-purpose siya, bakit hindi maunawaan ng mga alagad yung gusto niyang ituro? At totoo po yan, dahil yun ay naranasan natin yan. Napakaraming tinuturo sa ating pag-aaral natin sa banal na kasulatan, pero parang hindi nagsisingin yung salita ng Diyos sa atin. Parang hindi pa rin ito mabago yung ating mga pag-ugali. Ganon din yung mga alagad. Kaya naman panahon na ating Panginoon, sapagkat ang pag-asa nila, itong Mesyas, ang kanilang guro, ang ating Panginoon sa Kristo, magpapalaya sa kanila mula sa Roman oppression. Kaya ang gusto nila, makasama sila sa paghahari ng ating Panginoon. Pero hindi ganon ang nais ng Panginoon sa kanyang mga alagad sa bawat isa sa atin. Ang gusto niya, tayo ay magkaisa. Kaya ito sa Efeso, Kabanatang 4, talatang 2-3, sabi niya, kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at magyaga, magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa mula sa Espiritu sa pamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Magmahalan. Love one another. Kayo'y may pagmamahal sa isa't isa. Pakikilala kayo ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Let us forgive one another. Baka mayroon pa pang pinapapatawad. Sige nga, tingnan sa katabi mo, paalalahan mo, patawarin mo na siya. Patawarin mo na. Alam nyo, yan ang akala natin ay madali lang po magpatawad. Pero mahirap talaga. Wala nang masyado ng nasaktan. Pero alam nyo, ito ang pinakamagandang paraan para panayahin nyo ang inyong sarili at magkaroon at kapayapaan. Pagkapatawad. Ito lamang yung sinasabi ni Apostol Pablo na magpakumbaba, maging mahinahon. Ito lamang yung daan upang tayo ay magkakasundo-sundo. Upang tayo ay magkaroon ng pagkakaisa. Forgive and bear with each other. Unity requires patience and grace even when we disagree. Alalahanin natin ang Panginoon ang unang nagpatawad sa atin. At kung hindi tayo magpapatawad, hindi tayo papatawarin natin. Hindi lang po yun, nakakatanda po yan. Nakaka-stress. Hindi kayo makatulog. Kaya magpatawad na po tayo. At tayo po ay dahil isa tayo, no, tayo nagkakaisa, tayo ay sama-sama magdilikod. Napakaganda ng larawan, no, early church, bago nagkaroon din ng mga kaguluhan sa early church, doon sa Aklat ng mga Gawa, Kabanatang 2, mga talatang 42 hanggang 47. Ang sabi nila, inilaan nilang mga sarili upang matuto sa mga turo ng mga apostol. Kaya sila ay nag-aaral. And they are one with Christ. Magsama-sama bilang mga kapatid. They are one with each other. Magsano-sano sa pagkain ng tinapay at manalangin. At ang pamumuhay. Ito po yung naging pamumuhay nila. Dahil sa maraming himala at pababalaghang ginagawa sa pamagitan ng mga apostol, they are one in ministry. Naghari sa lahat ng tao. Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay tinuring na para sa lahat. Ipinagpinitilangan nila mga ari-arian at ang mga napagpilihan ay pinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Imagine, ginawa nila ito sapagkat gano'n na lamang ang kanilang malasakit at pagmamahal sa bawat isa lalo na doon sa nangangailangan. Araw-araw sila nagkakatipon sa templo at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at pinalulugdan sila ng lahat ng tao. At bawat araw ay dinaragdag
sa kanila ng Panginoon ang mga ililigtas. Kaya dumadami sila. No? Sapagkat napakaganda ng kanilang pagsasama. Pero short din po ito kasi dumating din yung punto na ang kaaway, gumawa na naman ng paraan upang sila ay magtawatak-watak. Kaya sinabi doon sa sinasabi ni Pablo, mayroong gusto sumama kay Apollos, may gusto sumama kay Pedro, mayroong gusto sumama kay Pablo, mayroong tagasunod ng ating Panginoon sa Kristo. May faction naman. Kaya napakaganda kung babalikan ng larawan ito kung saan ang mga alagad ay nagkakasama-sama, nagkakaisa. At yung panghuli, the resurrection unites us in vision. So that the world may believe that you have sent me, upang ang sanglibutan ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. Dependent pala, no, yung paniniwala ng sanglibutan na isinugo ng Ama ang ating Panginoon sa Kristo doon sa pagkakaisa ng kanyang mga alagad sa kanilang pag-aunawaan. Kaya napakahalaga na makita yung pagkakaisa ng kanyang mga anak. No. Ngayon ang tanong ko po, dito sa Villa Lolita, kumusta ba ang pagkakaisa? Kaya siguro kayo maraming misyon sapagkat nagkakaisa kayong bumahayo. Amen? Kaya kayo lumalago sapagkat nagkakaisa kayo sa pagsunod sa nais ng Panginoon. Sa misyon na itinagawa sa atin ng ating Panginoon. Amen? Sana po magpatuloy. Sapagkat napakahalaga yung programa at ministeryo ng Villa Lolita United Methodist Church na nakahayag ang presensya ng Diyos. Kung meron ba mga kapitbahay tayo dito na pinagpala dahil nandito ang Villa Lolita United Methodist Church, ano bang barangay ito? San Juan. Ang barangay San Juan ba ay pinagpala dahil nandito ang Villa Lolita? Diba lumalakas yung loob nila kapag may problema kasi parang ang Diyos ang nararanasan nila kapag nakikita nila ang ating simbahan. Simbahan na yan. Lalo na kapag kayo ay lumalabas at nakahayag ang mukha ng ating Panginoon sa lahat ng inyong ginagawa. Amen ba? Ibig sabihin, kayo ay tunay na kaisa ng ating Panginoon sa Kristo, kaisa ng bawat isa, at kaisa kayo sa paghayo at pagganap ng misyon ng ating Panginoon. The Word sees Jesus when the church is united in love, truth, and purpose. Ano po ang nangyari kay Mary Magdalene nung na siya ay nakatagpuan niya ang ating Panginoon dahil hanap siya ng hanap? No? Nung tinawag yung kanyang pangalan, Maria, tapos nakilala niya yung boses sa kanyang guro. Ano ang pinagpili sa kanya ng Panginoon? Sabihin mo, pumunta ka doon sa aking mga kapatid, sa aking mga nasabihin mo na ako ay nabuhay na muli. So si Maria ang unang saksi sa resurrection. Tayo rin ay tinawag ng mga saksi, mga kapatid ko, minamahal. No, upang patunayan ng ating Panginoong Diyos ay buhay. Amen? Na ang ating Panginoon sa Kristo ay nagligtas sa atin mula sa ating mga kasalanan na tayo pinandaya ng mula sa bitan ng kamatayan kung tayo ay sasampalatayan sa Kanya. Pero po magandang kwento tungkol sa dalawang magkapatid na sa loob ng mahabang panahon ay nagsasaka ng isang bumili na pinamano sa kanila ng kanilang mga magulang. At umahali ito ng sagana. Hanggang meron hindi magandang pangyayari ang naganap. Hindi nagkaintindihan ng magkapatid at nagkapalitan ng masasakit na salita. Isasabi ko kanina, bakit salita lang pwedeng panamigin? At dahil ito sa mga salita yun, nasaktan ang damdamin ng bawat isa sa kanilang pamilya. Ang di pagkakaunawaan na nagsimula lamang sa maliit na bagay ay lumala at naging daan sa matinding pagkakagaling. Isang araw nakita ng kuya na may dalang bako ang bunsong kapatid at hinuka niyang gitnang bahagi ng bukirin. Kaya nagkaroon ng tilakanan sa kanilang pagitan. Galit na galit ang panganay sa ginawang ito ng kanyang kapatid. Inisip niya kung paano siya makakaganti. Tama-tama mayroong bato na isang karpintero na naghahanap ng trabaho. Mabuti, ang sabi ng kuya,
Tama-tama ang iyong dating, nakikita mo ba yung buhay na yan? Nais kong gumawa ka ng mataas na bakod upang hindi mo na makita ang pagmumukha ng aking bunsong kapatid. Lagyan niya ng pader. May kailangan ako asikasuhin sa bayan at gusto ko pagdating ko ay gawa na ang mataas na bakod na yan. Sabi ng karpintero, sige po, ako na po ang bahala, ibigay niyo sa akin ang mga materyales. Pagkaraan ng 2 araw, bumalik ang kuya at napakaganda sa kanyang nakita. Hindi mataas na pader ang ginawa ng karpintero, kundi napakagandang kulay. Napakagandang kulay. At nakita niya na ang kanyang bunsong kapatid ay patakbo siyang sinalubong at niyakaw. Ang sabi ng bunso, patawarin mo ako, kuya, sa lahat ng aking nagawa sa iyo at sa iyong pamilya. Hindi ko na sana nais pang makita ka, kaya gumawa ko ng buhay sa ating pagitan. Subalit tinignan mo ang iyong ginawa. Gumawa ka ng kulay upang tayo muli magkasundo. Nag-iiyakan ng magkapatid at nagpatawaran. Ang tulay na naging daan ng pagkakasundo at pagkakaunawaan na nagugnay muli sa magandang pagtitinginan ng magkapatid. Nagpaalam na yung karpintero sa kuya, ngunit pinatigil ito. Sandali po, maraming salamat sa inyong ginawang tulay at kami ng aking kapatid ay muling nagkasundo. Sana ay manatili ka pa ng ilang araw at may papagawa pa ako sa iyo. Pero sagot ng karpintero, pasensya na po at marami pa akong tulay na kailangan gawin. Ano po ba tinatayo natin? Pader o tulay? Tulay ng pagkakasundo. Tulay na magdadala sa tao sa ating Panginoon. Tulay na magiging daan ng pagkakaunawaan, pagmamahalan. Kung meron ang mga pader, maging instrumento tayo ng pagwasak sa mga pader na ito, sapagkat ang ating Panginoon Kristo mismo ay nakakawala sa libingan at siya ay buhay. Magagawa natin ito, mga magulang at mga kapatid, sapagkat ang ating Panginoong Jesus ay buhay at siya ay nasa sa atin. At ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ang magbibigay sa atin ng kakayahan upang maganap ang lahat ng ito. Kaisa tayo ng ating Panginoon, kaisa ng bawat isa, kaisa sa misyon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu.